Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Mabilis na tumayo si Greg at hinila siya upang makalabas sila agad. Ngunit sa liit ng daraanan at may mga ilan-ilan pang sumabay na pumanhik din sa palapag na iyon upang magtago, marahil hindi na sila makasingit palabas. Dumaratso sila sa may fire exit, ngunit kahit doon ay may mga tao na rin pumapanhik. Ilang sandali pa ay nakarinig na sila ng putok ng baril. May mga unipormadong pulis na rin ang napansin nila nakaakyat na roon. Kapag nagkataon, sa kalabosong lagpak nila, oras na mahuli sila roon ng mga pulis. Maingat na itinulak siya ni Greg sa siwang sa pagitan ng mga stalls doon. Hinila rin ito ang tela na siyang tumatakip sa mga nakakarton pa mga CD at VCD upang maitago sila ng tuluyan sa kaguluhan. Mainit, madilim, masikip at napakalaki ng posibilidad na mahuli sila. Ngunit hindi na niya inintindi iyon. He had wrapped his arms securely around her. She could feel the steady beating of his heart. Kasing ingay naman ng mga nagkakagulo sa labas ang kabog ng kanyang dibdib. She had never been this close to him, in the dark or in the light of the day, and she didn't know what the heck to do. Vernice, narinig niya ang pabulong na tinawag siya nito. Bakit? Pabulong ding tanong niya. She could breathe in his minty fresh breath. Kahit hindi niya gaanong maaninag ang mukha nito, batid niyang gahibla na lang ang layo ng kanilang mukha sa isa't isa. Thank goodness for the dark. Was that true? What? About your proposal? Were you really serious about marrying me? Muntik na siyang masamid sa tanong nito. Tama ba ngayon ito i-discuss sa kanya ang tungkol sa bagay na iyon? Her heart was hammering like crazy. Nasabunutan na siguro niya ito kung hindi lang niya inaalalang baka mapansin sila sa kanilang pinagtataguan. Of course not. She was almost hissing. I thought so. Tama bang nahihimigan niya ang panghihinayang ang boses nito? I'm sorry. Hindi ko alam kung ano nangyari sa akin ng araw na iyon at bigla ko na lang nasabi ang mga bagay na iyon. I'm really sorry. Okay. Saglit na hindi ito umimik. Damn! Now what? Nakapagpagawa na pala ako ng taksido. Ano? Kidding. Impit na humalakhak ito. Pinalo niya ito sa dibdib. Huwag kang maingay. Subalit, lalo pang tumawa ito. Yumuyugyug na ang mga balikat nito. Wala naman siya magawa dahil nararamdaman niya ang mainit na hininga nito sa kanyang leeg. Damn! Bigla na lang lumiwanag nang mawala sa kanila ang tela na kasaklob sa kanila. Hoy! Kayong dalawa riyan! Labas! Utos ng isang pulis. Sa presento na ninyo ituloy iyang paglalambingan ninyo. Masayang pinagmasdan ni Greg ang dalawang mag-anak na kasalukuyan nagkakasiyahan sa malaking pool ng Monte Maria Ranch. Harold and Gerald were watching their own families from their table. Mula na makakuha siya ng bahay sa naturang village, naisip niyang iyon na yata ang pinakaperpektong maaring tirahan ng mga taong gusto ng isang tahimik na pamumuhay ng pamilya. The people were friendly and concerned about each other. The children were smart and had a healthy sense of social values. Kapag nag-isip na rin siya pumasok na sa buhay may pamilya, gusto niyang manirahan sa lugar na iyon. Pare, balita ko, nahuli ka raw ng mga pulis sa Quiapo na may kasamang babae. Nilingon niya si Tyrone. Gaya niya, noong nakaraang buwan lang din ito naging opisyal na residente ng Monte Maria Ranch. Schoolmate niya ito noong high school pa lang sila. In fact, Tyrone Abellana was his batch's commander. Napakaliit lang talaga ng mundo. Naroon din ang pinsan niyang si Harris at isa pang taga-monte na si Jairus. Paano ninyo nalaman iyan? I told my wife, sagot ni Harold. Ang batang Air Force General na siya nag-bail out sa kanila ni Vernice nang walang anumang kaso. Apparently, naikwento ni Camille kay Jewel ang tungkol doon. And knowing Jewel, ikinuwento rin niya siguro ang mga nangyari sa bawat isang tumuntong sa kanyang clinic. Damn! Sambit niya. Jewel was the village's official vet and wife of Miko, the homeowner's president. Unfortunately, ito rin ang pinakamadaldal sa lahat na yata ng taong nakilala niya. Alam mo insan, nakangising wika ni Harris. Kung may sekreto kang gustong itago,
Wag na wag mong babanggitin iyon kapag nariyan lang sa tabi-tabi ang 7 berdugo ng village na ito. What do you mean? Jewel and Camille are best buds, sagot ni Gilbert. Never mess up with any of them, natatabang babala ni Jairus. Well, actually, never mess up with any of the women here. Kung gusto mo pang mabuhay na matiwasay sa mundo, di ba mga pare? Bumaling ito kina Gilbert at Harold na agad naman nagtanguan. Kinda like your women, huh? Aniya. Mas nakakatakot ang grupo na magkakabarkadang iyon. I really hate to think kung ano na ang mangyayari sa lugar na ito kapag naikasal na kayo sa mga babaeng iyon, wika ni Tyrone. Kung sa bagay, malayo pa naman mangyari iyon. Ilan pa ba ang natitirang unattached sa kanila? 3? 2? Sagot ni Gilbert. I heard from Melissa na kapag nakapag-propose na rin ang pinsan niya sa isa sa natitirang single sa kanila. And I heard our beloved Dr. Luis doing a great job taking care of Jeline's broken heart. Siya naman ngayon ang binalingan ng pinsan niya. May panunodyo sa mga mata nito. And you, my dear cousin, who was that again you were with making out in that dingy Quiapo building? Shut up, Harris. I didn't make out with Vernice back there. Sabay-sabay ninapau ang mga ito bago malakas na nagtawanan. Napailing na lang siya. The only drawback living in that village was that one could never keep a secret, even from the men themselves. Hinayaan na lang niya mag-ingay ang mga ito at dumalgal si Tyrone. Hey guys, alam niyo bang may nakaraan niyang sina Greg at Vernice? Noong high school kami, they're the campus hottest couple. Binatukan niya ito. Bumangka ka na naman. Totoo naman, hindi ba? I never courted Vernice, so technically, we were never a couple. Oh yeah? Iyan na nga rin ang pinagtataka ko. Bakit nga ba hindi mo siya niligawan? Obvious naman na may gusto siya sa iyo noon. Napansin niyang nakatuon ang pansin sa kanya ng mga kasama niya roon. Napabuntong hininga na lamang siya. Akala pa naman niya, mga babae lang ang mahilig sa chismisan. Because I thought you had a thing for her, sagot niya. Nabaling naman ang atensyon ng lahat kay Tyrone na pagkatapos lang ng ilang minuto ay malakas nang humalakhak. Tila may kung anong pumitik sa tungki ng kanyang ilong. Huwag mong pagtawanan si Vernice, Tyrone, banta niya. Kung hindi, uupakan kita riyan. Namumula na ang mukha ni Tyrone nang sa wakas ay tila nahimasmasan ito. Ngunit hindi pa rin tuluyang nawala ang impet ng mga tawa nito. Inisip mo bang may gusto ako noon kay Vernice? Tanong nito. Oh man, hindi ako pumapatos sa mga hindi tao. Ano ka ba? Napatuwid siya ng upo. Nararamdaman na rin niya ang pagtatangis ng kanyang mga bagang at pagkuyom ng kanyang mga palad. The other men felt the tension building up and tried to calm the situation. Pero wala siyang pakialam. Tyrone continued on his sniggering and he kept glaring at him. What do you mean, Tyrone? Alin? Yung hindi ako magkakagusto kay Vernice? It's true. Tyrone, tama na iyan, saway ni Gilbert. Ngunit, tila walang naririnig ang kaharap nila. Vernice is not a girl, okay? Because any normal girl would admire me in some way. Hindi na nito natapos ang sasabihin nang bigla na lamang niyang sunggaban nito. Dire-diretso sila sa malawak na swimming pool. Nagtilian ang mga batang naliligo roon habang gulat at nagtataka nanonood na lamang sa kanila ang mga ina ng mga anak nito. Balak sana niyang lunurin na lang si Tyrone sa pool, subalit malakas din ito at nagagawa nito makipagtagisan sa kanya. At dahil nasa tubig, pareho tuloy silang mabilis na naubusan ng lakas. Aray! Reklamo ni Tyrone nang tamaan ito ng suntok niya. Malutong na nagmura ito. Tyrone! Galit na galit ni May. Marinig ko pang magmura ka sa harap ng mga bata, hihilahin ko na iyang dila mo. Hindi naman ito pinansin ang misis ni Gilbert na silang humihingal ng isang pa nila ang mga braso sa gutter ng swimming pool. Oras na marinig ko pang nilalait mo si Vernice, gugulpihin ulit kita, Tyrone. Tandaan mo iyan, banta niya rito. Oo na. Bakit kaya hindi mo na rin siya yayain sa high school reunion natin sa Sabado? Better yet, yayain mo na lang siyang pakasal para hindi na uminit yung ulo mo. Napasinghap ito nang damhin ang pisngi nitong tinamaan ng suntok niya. Pambihira ka naman, Greg. Kailangan mo ba talagang pinagasan ang kagwapuhan ko nang dahil lang kay Vernice? Serves you right, wika ni Jairus. Ito at ang isa pang kasama nila kanina sa table ay ni hindi binalak pigilan ang rambulan nila sa pool. Didn't we just say not to mess up with any woman from this village? Vernice, not from this village. You still don't get it, do you, Tyrone? Nakangiting umiling na lang si Harold. When you mess up with the women from this village,
You're not going against the women themselves. You're going against the men behind them. Whatever, umahaw na ito mula sa pool, saka muling bumaling sa kanya. I'm sorry man, maswerte ka kay Vernice, nagawa ng umisi nito. Makikipagbasag ulo rin iyon para sa iyo. Naisipan ni Vernice na bumili muna ng pasulubong para sa kanyang ina at 4 na pamangkin. Tutal naman ay half day lang siya ng araw na iyon. Dumiretso siya sa pizza house sa isang nadaanang mall. Yes ma'am, nakangiting tanong sa kanya ng crew. Bigyan mo ko ng 2 bacon and cheese pizza at 2 Hawaiian. Family size lahat. Binigyan siya nito ng numero pagkatapos bayaran ng kanyang bill. Pakihintay na lang po ma'am. Okay, thank you. Masaya naghihintay siya sa kanyang order nang marinig niya ang isang babae mula sa pinakamalapit na table. Binalingan niya iyon. Isang mukhang matronang may kulay ang buhok at napapalamutian ng ginto ang katawan ang nakita niya nakatingin sa kanya. Grabe, mahihiya ang mga galing sa Saudi sa iyo lola. May 4 pa itong kasamang babae at isang lalaki sa tabi nito na tila karelasyon pa nito. Anong problema na mag-sugar mommy na ito? Tignan nyo, patuloy ng babaeng matrona. Ilan yung in-order niya? 4 na family size? Nakakahiya. Well, mukha naman talagang wala na siyang makain. Oo nga, nakikita naman sa katawan niya eh. Umismid sa kanyang matrona. Patay gutom. Para siyang pinitik sa ilong. She looked at the line of customers in front of the counter. Lumabas siya sandali ng pizza house at bumili ng Biggie iced tea sa katabing fast food restaurant niyon. Pagbalik niya ay dire-diretso siya sa pwesto ng matrona na malakas na nagtawanan nang muli siyang makita. Walang sere-seremonyang ibinuhos niya sa matrona ang biniling iced tea. Sa tingin nga niya ay muntik na itong malunod sa sobrang dami niyon. Nagtitili ito habang agad naman naglayuan ang mga kasamahan nito sa gulat. Walang yakang babae ka, tungayaw sa kanya na matrona. Bakit mo ko binuhusan? Hayop ka, mas hayop ka, aniya. Itinapon niya sa harap nito ang wala ng laman na cup ng iced tea. Ang tanda-tanda mo na, hindi ka pa marunong gumalang sa ibang tao. Bakit mo ko sanabihang patay gutom? Bakit? Namamalimos ba ako rito? Ikaw ba nagbayad ng mga in-order ko? Hindi naman binayaran ko ang lahat ng iyon, kaya anong karapatan mong pagsalitaan ako ng masama? Napikon yata ito dahil bigla na lang siyang hinablot nito. Mabuti na lang at nakalayo siya agad. Kung hindi, baka puro stripes na kanyang muka sa mga kalmot na ibinibigay nito sa kanya. Ang hindi lang niya inaasahan ay ang pagtulong dito ng mga kasama nito. Nahawakan sa braso ng lalaking kasama nito bago pa man nakialam ang management ng establishment na iyon. But another hand grabbed the man's arm that released her from his firm grip. Oras na hawakan mo pa uli si Vernice, babaliin ko na iyang braso mo. Napalingon siya sa nagsalita sa kanyang likuran. Greg was glaring at the man who grabbed her. Nagdatingan na ang mga gwardya ng naturang mall, subalit hindi pa rin matigil sa pagtutungayaw ang babae. Napilitan tuloy silang isama ng mga gwardya sa security office ng mga ito. I want her in jail, sigaw na matrona. Habang dinuduro-duro siya nito. Bakit mo kay papakulong? Buong pagtataray na balik niya. Ngayong alam niyang nasa likuran lamang niya si Greg, lalo lumakas ang loob niyang ipagtanggol ang sarili sa mga matapobreng ito. Ako pa nga ang dapat na magtapon sa iyo sa kulungan. I can charge you with slander, libel, and oral defamation. I can stand to witness that, dugtong ni Greg. Mas marami akong witness kaysa sa iyo. Ang mabuti pa, dadalhin na lang namin kayo sa pinakamalapit na presinto rito. Wika ng head security. Doon nyo na lang isettle ang gulong ito. Tutal, hindi naman nagreklamo ang management ng establishment ng pizza house. Sa Santa Rita Police Station sila dinala ng security personnel ng mall. Ngunit hanggang doon ay hindi pa rin matigil sa pagtungayo ang matrona. At sa pagkakataong iyon, nakikisecond demotion na ang mga kasama nito. Tumahimik nga kayo, iritadong saway ng officer na humawak sa kaso nila. Wala kayo sa palengke, nasa presinto kayo. Baka gusto ninyong itapon ko kayo sa kulungan nang wala ng kaso-kaso pa. Natahimik na rin sa wakas ang mga ito, ngunit hindi pa rin maipinta ang mukha ng mga ito. Lalo na ang matronang binuhusan niya ng iced tea, pero wala nang takot sa kanyang dibdib. Greg was at her side. Are you alright? Bulong nito. May masakit ba sa'yo? His voice was enough to soothe her senses. I'm okay, thank you.
Medyo masakit nga lang braso ko na hinawakan ng hinayupak na lalaking iyon kanina. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakita niyang dumilim ang ekspresyon nito ng balingan ang tinutukoy niya. Kahit noong nasa high school pa sila, ni minsan ay hindi niya nakita ang ganoong reaksyon sa gwapong mukha nito. In fact, she never thought he was even capable of getting angry. Pero iba nakikita niya ngayon, tila handa na itong pumatay. Tatawagan ko si Major Mendoza. Banta ng matrona na ngayon ay galit na nagpipipindot sa cellphone nito. Makikita mong babae ka. Makikita mo. Sisiguruhin ko mabubulok ka sa kulungan. Oh, kayong dalawa. Baling sa kanila ng pulis. Tawagan na rin ninyo ang mga taong pwedeng tumulong sa inyo. Greg silently took out his phone and talked to someone on the other line. Siya man ay nag-isip kung sinong pwede niyang isampal sa bruhang matandang ito. Si Norilyn ang tinawagan niya. Hindi ba't anak ni Congressman Berberabe ang boyfriend mo? Hiramin ko muna si King Troy Jerk. I mean, si Troy pala. Aniya, nandito kasi ako nga sa police station eh. Anong ginagawa mo riyan? Mahabang kwento. Saka ko nasasabihin. Basta, ipadala mo muna rito si Troy. Okay, we'll be there. We? Nagpanik siya. Hindi pa maaring makita siya ng kahit na sino sa kanyang mga kaibigan na kasama si Greg. She wasn't prepared to explain herself at the moment. Si Troy na lang papuntahin mo rito. Huwag ka na mag-abala pang pumunta rito. Alam ko namang marami kang trabaho ngayon dyan sa Congress. Hindi naman ikaw inaalala ko kung hindi ang mga kaaway mo riyan. No? Sige na, bilisan ka mo niya ha. Ayoko nang late. Katatapos lang din ni Greg na makiusap sa kausap nito sa cellphone nang harapin niya ito. Hindi pa rin nawawala ang kunot sa noo nito na tanda ng pinipigil ang iritasyon. Ngunit nang mapatingin ito sa kanya ay agad na sumilay ang magandang ngiti sa mga labi nito. She could almost feel her heart melting. We'll get rid of them, wika nito. And then, we can take those pizzas you've forgotten. Oo nga pala, sa unang pagkakataon, nakalimutan niya ang pinakamamahal na pagkain. Nabayaran ko ng mga iyon at naiwala ko pang resibo ko nang hablutin ako ng matandang iyon. Sinundan ito ng tingin ang direksyong ininuso niya. Yeah, she is old. Then he turned back to her and grinned. His eyes were shining. She couldn't fight the urge to smile back at him. It had been more than 11 years since the last time she felt this way. To the same man at that, hindi na niya alam kung ilan minuto silang nasa ganong ayos lang, patingin-tingin at pangiti-ngiti sa isa't isa. Namalayan na lang niyang may dalawang kotse na magkasabay na pumarada sa tapat ng presinto. It was Norilyn's boyfriend Troy and the woman she only saw on her friends' engagement parties in Monte Maria Ranch. Melissa, bungad dito ni Greg. Thanks for coming. Walang anuman, binalingan ni Melissa si Troy. Nandito ka rin? Tinawagan ni Vernie si Norilyn. Sagot nito. She said she needed my help. Magkakilala kayo? Tanong na niya. They're cousins, sagot ni Greg. This is Melissa Mendez Adorable, daughter of Senator Mendez, and this is my cousin Troy. Pakilala rin ni Melissa sa katabi nito, son of Congressman Berberabe. Isa pang sasakyan ang huminto sa labas ng presinto. A very dignified-looking old gentleman got out from the car. Napansin niyang bigla nagtayuan ng tuwid ang lahat ng pulis sa presintong iyon at sumaludo nang makita ang bagong dating. Pati ang station commander ay napalabas sa pribadong opisina nito upang salubungin ang lalaki. Pinakaalas natin, bulong ni Greg malapit sa kanyang tenga. That's General Castillo, PNP Chief. General Castillo? Don't tell me, anak niya ay yung isa pang general na nag-bail out na naman sa atin noong nakaraang linggo. Magkamukha kasi sila? Oo, mag-ama nga sila. Don't worry, kahit ilang beses pa tayo malagay sa alanganin, marami tayong reserbang tagapagligtas. Kung hindi lang asiwa sa sitwasyon nila ngayon, baka natawa na siya. That was the second time they had been to a police precinct. Hindi na yata magandang senyales iyon. Halata magkakakilala ang tatlong taong tinawagan nila. And from what she had heard, sina Melissa at ang general ay kapitbahay ni Greg sa Monte Maria Ranch. Bigatin pala ang mga residente ng naturang village. So, what seems to be the problem here? Tanong ng general ng balingan si Greg. Namutla ang mga pulis at tuluyan ng hindi nakaimik ang grupo na matrona. Natapos ang araw nilang iyon na para bang walang anuman nangyari. Except that she and Greg were now heading back to her home in his car with 4 boxes of pizza on her lap. Salamat ulit ha.
wika niya nang nasa gate na sila ng kanyang bahay. Although mas preferred ko sa korte kami magkita ng bruhang matandang yun para makita kong itsura niya kapag ipinahiya ko siya. Kung nangyari yun, lalong hindi mo na nabawi ang mga in-order mong pizza. You have a point. So paano? Okay ka na ba rito? Greg naman, syempre okay na ako. Bahay namin to eh. Kapag may nagsabi pang patay gutom ako sa teritoryo ko, patay siya sa akin. Ako yatang siga rito. Anong Oh that? Well, I just thought it sounded nice to hear you say my name again. Siya man ay tila na bigla sa sinabi nito. Ngunit bago pa humaba ang katahimikang biglang bumalot sa pagitan nila ay muli na nagsalita ito. By the way, pupunta ka ba? Saan? Tinawagan kasi ako ng isa sa dating kaklase natin noong high school. They're throwing a reunion for our batch the next day. Naalala niya ang natanggap na tawag noong nakaraang araw mula sa dating kaibigang si Beth. Ito ang tumatayong organizer na naturang okasyon. Sinabi ko na nga kay Beth na hindi ako pupunta kaso natulog ako na magtutungayo siya sa telepono. Bahagya pa siyang napangiti. Sa dami ng death threats na pinaulan niya sa akin, narinig ko na lang ang sarili kong sumasang-ayon na sa kanya. Kailangan pala sa iyo'y sindakin, nakangising wika nito. Bakit nga pala hindi ka pupunta? Hindi naman sa hindi ako pupunta. Niloloko ko lang si Beth. She matched his grin. I guess I just missed her screams. Ikaw talaga? Sir coming? Oo naman, para malaman ko kung sino-sino na ang tutuksuhin kong may mga karay ng anak. You're bad. Matagal na. Look at them. Sino ang mag-aakala na pagkatapos ng more than 11 years na hindi pagkikita, ganoon sila mag-uusap ulit? It was like the first years during their high school. Kung saan wala pang kasikatan nito na naging dahilan ng gap sa pagitan nila. And just look at him, Vernice, so handsome and still looks so gentle. Hindi na siya magtataka kung tatlo-tatlo na ang girlfriend nito ngayon. Bigla ang pagtusok na kung anong matulis na bagay sa kanyang puso. May girlfriend na ito at tatlo-tatlo pa? Baka imbes na ikaw ang magtawa sa kanila, patuloy nito. Ikaw pa ang pagtawanan nila, kinalma niya ang sarili. He was talking to her, right? At habang silang dalawa ang magkasama, dapat wala na siyang ibang impact ang iniisip. Bakit naman nila ako pagtatawanan? Mukha na ba akong clown? Nope, you're too beautiful to look like a clown. What I mean is, pagtatawanan ka nila dahil hanggang ngayon, wala ka pa rin kasintahan. Samantalang sila, may mga pamilya na. Alanganing pinagmasdan siya nito. You still having a boyfriend, have you? Umiling siya. Saka pinaikot-ikot ang kanyang mga mata sa paligid. Wala bang ibang nakarinig sa mga sinabi nito? She squinted as he turned to him. Did you just say, I'm too beautiful? To be a clown? Yes. Something wrong? Oh no, nothing's wrong. Pumapalakpak na ang kanyang mga tainga, pati ilong at bibig. Kung pwede nga lang iyon, masaya lang ako. Good, so can we go together? Ha? Inilapit pa talaga niya rito ang kanyang tainga. Goodness, nabibingi na yata siya. Ano nga sinabi mo? Inilapit din naman ito ang mukha sa kanya. Ang sabi ko, pwede bang sabay na lang tayo magpunta sa reunion? Nagbibiro ka ba? Do I look like I'm joking? You're too handsome to look like you're just joking. She awarded with the most charming smile she had ever wanted to see. Teka, pag-iisipan ko pa muna, okay? You'll be my escort in the reunion. Wow, ang tagal mong pinag-isipan yun na. Mga 1 segundo lang. Melodramatic. Well, you know me, I always go for the melodramatic. He pinched her nose. Kulit mo? Ay! Tumawa lang ito. Ang sama mo. Sorry. Well, I have to go now. I'll just see you the next day. Sure. Sinundan niya ito hanggang kotse. Ingat. He smiled and waved as he sped away. Sinusundan pa rin niya ng tingin ang papalayong kotse nito na magsulputan sa kanyang tabi ang 4 na teenager na pamangkin. Tita, sino yun ha? Boyfriend mo? Alalay? Gwapo tita. Ginayuma mo no? Hinarap niya mga ito. Hindi ko na kailangan ng gayuma para maakit ang lalaking yun, no? I'm already oozing with charms. Tamaan ka ng kidlat, tita. Kayo kaya ang tamaan ko. Magsiuwi na nga kayo. Yung pasalubong namin, tita. Anong pasalubong? Diba, para sa amin ang mga pizza na yan? Hindi, no? But she gave them the 3 boxes away. Pasalamat kayo at napakaganda ko ngayon. Ito, Vernice. Try mo.
Isang tube dress na old rose ang ibinandera kay Vernice ng kaibigan niyang si Norilyn. Their other friend Myra was busy looking at the full-length mirror with skirt she got from the display of clothes. Ayoko niyan, tanggi niya. Para magtatayuan ng mga balihibo ko sa lamig kapag isinuot ko iyan. You'll be fine and you look fabulous in this. Magandang shape ng balikat at malaki ang balakang mo. Siguradong lalabas ang magandang korte ng katawan mo kapag itong sinuot mo sa reunion party ninyo. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwalang napigilan niyang lumabas ang impormasyon sa mga kaibigan na nakikita na sila ni Greg. Nang ikalawang beses kasi silang nadala sa presinto ng binata, ikinausap niya si Troy na huwag sabihin sa fiancé nitong si Norilyn ang tungkol sa nangyari. Mabuti at madali naman palang kausap ito. Mag-slacks na lang ako. Kumuha siya ng isang cream-colored slacks sa mga nakadisplay sa tabi nila. Ito na lang. Hindi ba pwede naman ito sa aking boots? You've been wearing blouse and slacks to your office since you started working. At iha, reunion party ang pupuntahan mo, hindi trabaho. Kinuha nito ang hawak niyang slacks at isinalaksak sa kanyang tube dress. Isukat mo. I'm sure, magbabagong isip mo kapag isinuot mo na yan. Hindi magbabagong isip ko, subalit, pinagbigyan na rin niya ito. Nag-uumpisa na rin kasi itong magpakita ng iritasyon. Marinela, hindi ba dapat ay ako ang nagsusukat ng damit dito? Baling niya kay Myra. Hindi siya pinansin ng kaibigan. Sa halip, ay kumuha pa ulit ito ng 2 pang skirt, saka lang lumapit ulit sa kanila. Ayokong pilitin ang mga taong ayaw. Wala akong tiyaga sa mga ganyang bagay. Si Nori na lang ang bahala sa'yo. Magsusukat ako mag-isa rito. I thought you're my friend. I am. Tinitigan nito ang hawak niyang damit. You look good in that. Bagay sa iyong pink. Pero syempre, mas okay sa akin ang kulay na iyon. Nori, sigaw niya sa kaibigan nang mag-umpisa na ring mamili ng mga damit na susukatin at hindi naman bibilhin. Ikuha mo ako ng black nitong tube dress. Sa halip na sumagot, ay nagtabi lang ang mga kaibigan niya at nagbulungan. Pagkatapos ay hindi na siya nilingon man lang ng mga ito. Tingnan mo mga ito, aniya, natuloy ng mga kaibigan pero ayaw naman akong suportahan sa mga gusto ko. Buy that dress and you'll be our friend again. Mas bagay ba sa akin itong blouse? Yeah, isukat mo rin itong skirt. Naiiling na lang siyang pumasok sa fitting room at isinukat ng damit na ginigiit ng mga ito. Napataas ang isang kilay niya nang sa wakas ay makita niya ang sarili pagkatapos maisuot ang tube dress. Tama si Norilyn. The dress emphasized her nice shoulders and flaunted her hips. The old rose-colored complemented her fair complexion, creating a lovely and very sexy reptile na pangisi siya. No one could ever recognize me in this. Lalo na siguro kapag naka-makeup na ako, Greg would surely notice me. Hoy, Vernice, ano na nangyari sa iyo riyan? Buksan mo na itong pinto at nang malait ka na namin. She opened the door of the fitting room and presented herself to her friends. Subalit, malayo sa mga panlalait ang narinig niya sa mga ito. Nice, sambit ni Nori. Sabi na sa'yo magmumukha ka ng Cro-Magnon sa damit na iyan. Aba Vernice, may boobs ka pala. Sigurado mapapansin ka na ni Greg mo niyan. Nagulantang siya sa sinabi ni Myra. Si Greg? Oh, bakit parang nagulat ka? Hello girl, high school reunion kaya ninyo iyon. Natural na naroon din si Cortez mo, no? Ah, nakahinga siya ng maluwag. She laughed breathlessly. Oo nga naman, natural na naroon si Greg. Kakaiba ng tingin ibinibigay ng mga ito sa kanya. Nori, wag mo nang matawag-tawag na tao ulit itong kaibigan mo ha. Kasi parang lagi siya nawawala sa kanyang sarili kapag binabanggit mong bahagi pa lang siya ng ating mundo. Ano ka? Kaibigan mo yan, no? Sige, magpasapasahan na naman ninyo ako. Kapag ikinasal kami ni Greg, hindi ko kayo isasama sa entourage ko. Mag-propose kaya ka muna gaya ng pangako mo noon, wika ni Myra. Hindi ganyan nangangarap ka ng gising. Asar na binalingan niya ito. Paano kung sabihin ko na nakapag-propose na ako kay Greg at pumayag siya? Nagkatinginan ang dalawa. Maya-maya ay nagsalita na si Norilyn. Dapat pala, mas malaki pang pinusta ko. Milyonarya na sana ako ngayon. Ano bang pinusta mo?
na magsisinungaling sa atin si Vernice? Pabalabag na muling isinara niya ang pinto ng fitting room. That was what she hated most, ang mapagbintangan sinungaling. I did propose to him, she said through gritted teeth as she took off her dress. And he accepted it. Kung gusto ninyo, uulitin ko pa ang proposal na iyon mismo sa inyong lahat. Tita Vernice, ano nakain mo? Bakit hindi ka mukhang anime ngayon? Hindi niya pinansin ang 12 taong gulang na pamangkin. Palakad-lakad siya sa kanilang sala habang panay ang sulyap niya sa salamin sa di kalayuan. Oo, maganda talaga siya ng gabing iyon. Pinaghandaan yata talaga niya ng husto ang gabing iyon. She wanted to look beautiful for Greg, for him alone. Kung hindi nga lang siya siguradong pag-uusapan ng mga kapitbahay nila, magagawin talaga siya. Alis 5 pa lang ng hapon, nakabalik na sa bahay nila mula sa pagpaparlor sa kanto. Mabuti na lang at kadikit niya ang bakla nag-ayos sa kanya, kaya hindi na nadisgrasya ang kanyang make-up. Isang tingin lang sa salamin, aminado siyang umangat at mas naging prominente ang gandang matagal na niyang itinatago. Oo, hindi na siya nangingilabot na isigaw ngayon sa labas na isa siya magandang babae. Her heart jumped when she heard a car stop out of their house. She seized her nephew by the arm. Kent, sabihin mo, okay na bang itsura ko? Hindi pa ba humuhula sa makeup ko? Sexy ba ako? Bigyan mo muna ako ng 20 pesos, tita. Kinalimutan na niya ang pagtatalop ng buhay sa pamangkin nang sumulpot na sa kanilang pintuan ang pinakagwapong nilalang na nakita niya sa tanang buhay niya. Greg was wearing a navy wool pinstripe suit and a storm blue cashmere crewneck shirt. His hair was slicked back, but a few strands escaped and were now falling across his handsome face, creating the most delicious sight of a man there was. Hi! Nakangiting bati nito. Sorry, nalita ko ng konti. Medyo naligaw kasi ako. You look beautiful. Hindi niya alam kung ano nangyari, pero sa halip na mangime sa sinabi nito, napangiti pa siya nang wala sa oras. Thank you, sagot niya. Himalang nagawa pa niya makapagsalita ng diretsyo ngayon sa kabila ng tila pagarambulan ng kanyang isip at puso ng mga sandaling iyon. You look, nice. Iyan ba ang dahilan ng pagpapaganda mo, Tita Vernice? Singit ni Kent. Gwapo pa ako riyan. Aray! She had pushed him to the sofa as she walked towards the waiting hand of Greg. Don't mind my nephew. Hindi pa kasi nakakakita ng tao. Parang ikaw. Tinampal niya ito sa braso. Tumawa ito at doon tila nabawasan kahit paano ang tensyon na unti-unting bumabalot sa kanila. He gently took her by the arm and she was lost. Huwag kang kabahan. Wika nito paglabas nila ng bakuran. Hindi ka naman bibitayin sa reunion. Hindi ako kinakabahan. Bakit nanlalamig ang kamay mo? She tried pulling her hand away from him, but he kept his firm but gentle grip. At hindi na siya binitawan nito hanggang sa makarating sila sa nakaparadang kotse nito, ang silver gray Cadillac XLR convertible. Sa iyo ito? Medyo. He started the engine. Ang yaman mo na ha? Nakakakita lang ako ng mga ganitong sasakyan sa mga bigating kliyente ng Globelands. Well, it only goes to show na hindi lang mga bigating tao ang pwede magkaroon ng ganitong sasakyan. Pahambol ka pa riyan. Pero ano nga ba talagang trabaho mo? I'm a chef and I own a fair amount of hotel restaurants in some 5-star hotels here and in Italy. Really? So mayaman ka na nga. Kung mayaman ako, hindi na dapat ako nagtatrabaho. Well, kung sa bagay, tama ka. I heard na nasa Italy ka raw nag-aral ng culinary arts. I didn't know you have a passion for cooking. Hindi ko rin naman ipinagsasabi iyon. Sa bahay lang namin ako nagbibida-bida sa kusina. May uncle ako magtatrabaho bilang manager ng isang hotel sa Italy. At na makagraduate nga ako, ay kinuha na niya ako rito upang doon mag-aral ng kolehiyo. He knew I wanted to be a chef, so he took me in. And the rest, as they say, is history. He had smoothly maneuvered the car into the heavy traffic as the roof closed in on them. Pinagmasdan niya ang pagsasara ng hood ng sasakyan. Wow! Ang galing! Parang magic! Tumawa lang ito. Isara na lang natin para hindi ka maalikabukan. Baka bago tayo makarating nito sa PUP, nasinghot na natin ang polusyon ng buong Kamay-nilaan.
Good idea. Nabalot na sila ng katahimikan habang nasa biyahe patungo sa venue ng reunion. Itinapik-tapik pa niya ang mga daliri sa kanyang hita habang pinanonood niya ang mga nadaraanan nilang establishment. More than 11 years ago, she never thought this would ever happen to them. Na muli magkukrus ang kanilang mga landas at gaganda pa ang pakikitungo nila sa isa't isa. Pagkatapos ang hindi maganda paghihiwalay nila noon, inakala niyang habang buhay na niyang kamumuhian ito dahil sa ginawa nito sa kanya. Pero nakakalimot din palang puso ng mga bagay na hindi na dapat pinahahalagahan pa. And she was more than glad to have forgotten about her first heartache. Dahil ngayon, isa na namang magandang pagkakataon ang nakalatag sa kanyang harap ang muling makasama ang lalaking minahal ng kanyang musmos na puso. Nawalan ka na ng imik dyan. Anito, hindi mo naman siguro iniisip na tumalo na sa sasakyan, hindi ba? And ruin my dress? No way. Isang buwang sweldo ko yatang ginastos ko rito. She leaned back against her seat. Greg, pwede magtanong? Tungkol saan? Ano ang naging reaksyon mo nang propose ako sa iyo ng kasal noon? Saglit pang tilang pinag-isipan nito ng hustong isasagot. Ang totoo, nagulat talaga ako. Biruin mo, ang astiging Deputy Corps Commander noong high school na si Vernice Aguda at nangunguna sa buong batch mag-propose ng kasal sa akin na isang simpleng tao lang naman. But then I remembered, behind the tough exterior also lies a very witty and funny girl. Kaya naisip ko, maari nagbibiro ka lang nang bigla mo akong yayaing magpakasal pagkatapos sa mahabang panahon nating hindi pagkikita o pag-uusap man lang. You mean, hindi mo talaga sineryoso ang marriage proposal kong iyon? Ngumiti lang ito bilang kasagutan. Kung ganoon, bakit sumang-ayon ka pa rin sa akin? Naisip ko lang na biro lang naman iyon, kaya sinakyan ko na lang din. Tama rin naman ako dahil pagkatapos lang ng ilang linggo, binawi mo rin naman ang proposal mong iyon. She didn't know why she was feeling so sad at the thought that he never took her proposal seriously. At hindi siya sanay nakakaramdam ng ganoon. Pinilit niyang pasiglahin ang sarili. She was beautiful tonight and the man she dreamed of from her past was driving her to their high school reunion. Ano pa nga bang mahihiling niya? Greg, can I ask you a favor? Yeah, sure. Magpo-propose ulit ako ng kasal sa'yo. He gave a nod. Okay, sagot agad nito. Ano nga palang dapat kong maging sagot sa iyo kung sakali? Yes or no? Sa kaibuturan ng kanyang tigasing puso, naramdaman niya ang tila pinong kurot na iyon. He still thought it was a joke. Well, what else do you expect? Ikaw na rin mismo ang nagsabing biro lang ang lahat ng iyon. Nung una pa lang, hindi ba? Ngayon, magtatampo-tampo ka riyan. Bahala ka na kung anong isasagot mo. Aniya, total naman, walang seryoso sa proposal kong iyon. Actually, gusto ko lang namang patunayan sa harap ng mga kaibigan ko na hindi ako duwag. Nangako kasi ako sa kanila noon na kapag nagkita ulit kita, ako na mismo ang magpo-propose sa iyo. Really? Napakaganda na ng ngiti nito kahit hindi humarap sa kanya. That was very flattering, Vernice. Ha? Okay lang. Minsan kasi talaga, mas nauuna ako magsalita kaysa mag-isip. Kaya tuloy, lagi ako nalalagay sa mga alangan ni sitwasyon. Bakit mo nga pala naisip na mag-propose ang kasal sa akin? I mean, you don't even like me back in high school. The traffic light turned red, kaya nagawang bumaling nito sa kanya. Right? Bigla ang tila pagbangga na kakaibang kaba sa kanyang dibdib nang mapagmasdan ito ng ganoon kalapit. Sa gulat sa bagong damdaming iyon, nakatitig siya sa gwapo mukhang iyon. That was the second time she felt that way. The first time was when he kissed her more than 11 years ago. What does that mean? Bulong niya sa sarili. What? Vernice, you just asked me something. Oh, she continued staring at him, and that certain feeling was still there, growing even more inside her chest. God, I hate this, not knowing something that feel. Are you okay? Huh? I'm not sure. Could it be she was falling for him once again? Oh no! Oh no, 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 no! Naka-go signal na. Are you sure you're okay? Nag-aalala pa rin ito nang muling umusad na kanilang sasakyan. You don't look so good. I'm fine. Sa wakas, nagawa na rin niyang ibaling sa ibang bagay ang kanyang atensyon. I think,
Bukas sa bukas din, ay kakausapin niya mga kaibigan. She needed to know what the heck was wrong with her. Napapalamutian ng mga Christmas lights, halogen lights, at maninipis sa tela ang kabuuan ng malawak ng PUP gym. May mga tables na maayos na nakasalansan sa gitna ng gym. Di kalayuan doon ay ang stage kung saan may puting tela at doon ipinapakita ang iba't ibang larawan na nakalap marahil ng mga organizer at isinalin sa isang slideshow format at isinalin sa isang projector. Kung iisipin, ay parang ang cheap ng gumawa ng concept para sa party na iyon. Subalit, dahil malalaking electric fan na nakasabit sa gilid ng mataas na ceiling, malamig ang buong paligid, bukod pa sa gumagalaw ang maninipis sa tela sa hangin na dulot niyon. The effect it created against the soft light and the halogen lights was like a dream. Merry Christmas, bulong ni Vernice kay Greg. Ikaw ha? Palibhasa, hindi ka nila naririnig, kaya nilalait mo decorations nila. He pulled her closer to him and whispered back. Tignan natin kung may mistletoe rin silang isinabit kung saan. Isa ka rin dakilang manlalait, ngunit hindi naman niya mapigilan ang sariling ma-excite. Ang mistletoe? Kapag nakahanap sila niyon, hahalikan kaya siya nito? Sinuyod naman niya ang bawat kisame na madaanan nila patungo sa registration booth. Kaya lang ni isa ay wala silang nakitang mistletoe. Gusto na niya pagtawanan ng sarili. Masyado ka kasing mahilig, Vernice. Nagpa-register muna sila bago tuluyang pumasok sa gym. Isang former teacher nila ang nasa registration booth kasama ng 3 pa mga bata sa mga ito. Aba Vernice, ikaw na ba iyan? Miss Umali? Mrs. Untala na ako ngayon. Ito ang kwela nilang teacher sa Filipino subject noon. Kumusta? Mukhang lalo kayatang gumanda ngayon ah. Naku ma'am, matagal na ho iyan. Itinatago ko lang sa madla para hindi ako pagkaguluhan. Ikaw talaga? Oh, sino naman itong gwapong kasama mo? Asawa mo? Ako ho si Greg Uzumaki Cortez ma'am. Yung lagi ninyong pinupuri dahil sa kagwapuhan ko. Pinagmasdan ito ng dating teacher nila mula ulo hanggang paa. Pagkatapos, ay bumalik ang ngiti sa mga labi nito. Still good looking ha, Mr. Cortez? So, kayong dalawa pala ni Miss Vernice ang nagkatuluyan. Tignan mo nga naman ang pagkakataon. Samantalang noon, ay hindi man lang kayo nagkikibuan. Eh ma'am, hindi ko siya asawa. Dalaga pa po ako. Ano? Ibig mong sabihin ay hindi ka pa rin narerendahan itong si Greg Cortez? Iho, napakabagal mo naman magtrabaho. Bago pa siya makapag-react, ay itinaboy na sila nito papasok. Mag-uumpisa na ang party. Enjoy yourselves, okay? God bless. Kunot ang kanyang noo nang tuloy ay makapasok sa gym. Si Greg naman ay tatawa-tawa lang sa kanyang tabi. Anong nakakatawa? Tanong niya rito. Wala naman, natutuwa lang ako. Dahil, wala lang din. Naku Greg, maghanap ka na nga ng kausap. Sige, doon na muna ako sa grupo ng mga dating kaibigan ko. Okay ka lang ba rito? Tila tinatambol na naman ang kanyang dibdib ng balingan nito. Mabilis sa dumistansya rito. Yeah, I'll be fine. Sinundan niya ito ng tingin habang patungo ito sa mga dating kaklase niya. He looked so dashing and so wonderful to look at as he walked across a wide gym. Kaya hindi na siya nagtaka na agad na nakuha nito ang atensyon ng mga babaeng nakapansin dito. She sighed. Hanggang ngayon, kaya pa rin mangakit nito ng atensyon ng mga babae nang walang kahirap-hirap. Vernice, nilingon niya ang tumawag sa kanya. Pamilyar sa kanya ang mukha ng babaeng tila nasa kabuhanan ang tiyan at ang payat na babaeng kasama nito. Beth? Hurt? Nagtilian ang mga ito nang tuluyang makalapit sa kanya. Napasama na rin siya sa excitement ng mga ito. Agad siyang hinila ng mga ito sa isang table na bakante pa at doon sila nagkwentuhan ng husto. Pangatlo mo na iyan? Tanong niya sa ipinagbubuntas ni Beth. Hindi rin kayo masipag gumawa ng Mr. Mo, no? Iyang si Hart ang tanungin mo kung ilan na ang chikiting niyan. Nilingon niya ang tinutukoy nito. Itinaas ni Hart ang nakabukas na palad nito. You already have 5 kids? Ano yan? Linggo lang ang pahinga mo? Ano ka ba naman Vernice? Don't make it sound like we've done something horrible. Eh ikaw, nakailan na ba kayo ng hunky hobby mo na iyon? Hunky hobby? Sinundan niya ang direksyon inginuso ng mga kaibigan. Si Greg? He's not my husband. That was Greg? The Greg na pinagnanasaan mo noon? Dahil napakaganda niyang puwet, sinamangutan lang niya si Beth.
Kung magsalita ka, para isa akong dakilang manyakis ha. Bakit, hindi ba? Muling nilingon nito ang umpok ng grupo ni na Greg. So, what's with the two of you? What do you mean? I mean, kayo na ba? Sa simbahan na bang tuloy ninyong dalawa? Heart, he came back from Italy a few months ago. Mula na makagraduate tayo ng high school, wala na ako naging balita pa sa kanya. Kung ganun, lately lang ulit kayo nagkita? Yup, so you still love him? Biglang nabaling ang atensyon niya kay Beth. I am not. Napabuntong hininga na lang siya. Oh hell yes, I'm still in love with him. Seems like you're not the only one. Iminuwestra ulit ni Hart ang kinaroroonan ni Greg. Isang sexing babae ang ngayon ay nakatikit na rito habang nakikipagtawanan sa kung anumang pinag-uusapan ng grupo ng binata. Nag-alboroto naman agad ang kalooban niya. She recognized the feeling dahil minsan na rin niyang naramdaman iyon. That was one hell of a case of jealousy. That's Marlene, wika ni Hart, Greg's last girlfriend before we graduated from high school. At iyon ang babaeng unang pinagsulosan niya kay Greg. Wala pa bang asawang bruhang yan? Nang gigigil na tanong niya. Newly annulled, iyon ang narinig kong sinabi niya kanina sa ibang dating kaklase natin. Kaya kung ako si Vernice, bakura mo na iyang si Greg kung ayaw mo mangagaw pa siya ng hitad na iyon. Sige na, puntahan mo na si Greg. A burst of energy washed over her. Naririnig pa niya ang mahinang pag-cheer ng mga dating kaibigan habang naglalakad siya patungo kay Greg. Subalit, napansin yata siya nito kaya napalingon ito sa kanya. Bigla tuloy na ibang direksyong tinatahak niya. Sa table, Vernice, boses iyon ng isang lalaki. Oh my dear Vernice, how are you? Tyrone, bati niya sa bagong dating. Ngayong nakita na kita, hindi na ako okay. Ikaw naman, masyado ka pa rin matinik hanggang ngayon. Kumusta? Nagtataguan pa rin ba kayo ni Tyrone hanggang ngayon? Bakit ba lahat na lang kayo ang tanong sa akin ni si Greg? Why not? He's the most handsome guy here tonight. Second? Yeah, syempre, akong first. Oh hey, nakita mo na ba ang pictures natin noong high school na nakadisplay? Nandun kayo. Kami? Nino? Ni Greg? Sana ngay manalo iyon para magkapera naman ako ngayong gabi. Para may pang-date naman ako. Kami ni Greg? May picture? Sino kumuha? Multo ng PUP High School Lab? Mag-uumpisa ng program. I'll see you later. Hoy Tyrone, sagutin mo muna ako. Ngunit nakalayo na ito patungo sa stage. He took a mic and started talking. Welcome ladies and gentlemen, and undecided. Umugong ang tawanan sa paligid. Ako nga palang host ninyo ngayong gabi at sana ay mapasaya naman kayo na napakaganda kong boses kahit paano. Maya-maya nga pala ay i-announce natin ang Darlings of the Night. May iba't iba pang raffle tayong gagawin. Sa mga tables ninyo, may mga papel at ballpen dyan na pwede ninyong sulatan ng kung ano-anong gusto ninyong sabihin para doon sa tao na dapat ay noon pa ninyo sinabihan yan. Babasahin ng MC mga mensahe para sa inyo. He exhaled lazily. Pathetic. Why didn't you just tell him or her face to face? Anyway, let's start the party. Namatay ang mga ilaw at napalitan iyon ng mga disco lights at crystal balls. Napuno na rin ng musika ang buong gym. Everyone started dancing on the floor near the stage. Inasar ka na naman ba ni Tyrone? Tanong ni Greg. Nakalapit na pala ito na hindi niya namamalayan. Sanay na ako sa isang yun. Nasaan na si Marlene? Marlene? Oh, she's around. What do you wanna eat? She bit her lower lip. Natutuwa siyang malaman na baliwala lang dito ang babaeng hitad. She took her first risk. Dumikit siya rito upang markahan ang kanyang teritoryo. Kahit ano naman ikinakain ko, aniya, basta yung natutunan ng digestive system ko na hindi nalalason. Kumuha ito ng plato at nilagyan iyon ng iba't ibang putahe para sa kanya. Hindi ka mahirap pakainin, Vernice. Ikaw ang tipo ng taong gustong-gusto ko. Oh, lumobo naman agad ang ulo niya sa narinig. Okay lang sa'yo ang babaeng matatakaw. I'm a chef. I love to see people eat. I love to eat. That's why I love you. Naitukod niya ang kamay sa punch bowl na hindi sinasadya, dahilan upang matapon ang laman iyon.
Mabuti na lang at mabilis na naagapan ni Greg at dalawang waiter doon ang bowl. Kung hindi, baka bumagsak na iyon at nabasag. Nang hawakan siya ni Greg upang alalayan, bigla siya napapiksi. I'm fine. Nabasa na bang sapatos mo? Gusto mong pumunta sa washroom? Sasamahan na kita. Wag na, ako na lang. Sabay silang napalingon nang maulinigan ang sabay-sabay na pagsinghap ng mga tao roon. At kahit siya ay parang gusto na rin mapanganga na makita niya dahilan ng ganoong reaksyon ng mga tao. Dahil sa puting tela kung saan nakatutok ang projector ay nakadisplay ang larawan nila ni Greg. It was a picture taken during the Don Bosco Cup because they were both still wearing their C80 uniform and they were kissing. Nakapili na pala ng winning picture mga judges natin. Wika ni Tyrone na nasa stage. Hindi mapuknat ang pagnising nito habang pinagmamasdan ang larawan. Parang kilala kong dalawang ito ah. This winning piece, by the way, was taken by Super Turon. Oh hey, that's me. Ako palang nanalo. Ha! Habang nagpapalakpakan ng mga tao, ay nagmamadali nagtungo siya sa washroom. Pagdating niya roon, ay agad siyang humarap sa salamin. Kitang-kita niya ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Tyrone, I could kiss you for this, sambit niya. Dahil sa larawan niyon, siguradong markado na niya si Greg. Wala na siyang pakialam kung nalalagkit na mga paa niya dahil sa bumuho sa punch drinks kanina. Wala na rin siyang pakialam kung buong magdamag din siyang tudyuhin ng mga tao roon. Ibabalkang pa nga niya ang mga panunudyong iyon. Vernice, I'm sorry about this. Boses iyon ni Greg sa kabilang panig ng pinto ng washroom. Hindi ko alam kung paano tayo nakuhanan ng larawan noon. Please don't be mad. Don't worry, kakastiguhin ko si Tyrone pagkatapos itong party. Lumabas na rin siya mula roon pagkatapos niyang ma-compose ang sarili. Greg really looked concerned. She wanted to touch his face just to get those worries away from him. Instead, she just smiled at him. I'm not mad, Anya. Nawiwilan talaga ako kaya ako tumakbo rito. So, you don't mind the picture? Tila, nag-aalala pang tanong nito. No, do you? Sumili na uli ang napakagandang ngiti sa mga labi nito. Not at all. Let's go back. And this time, she was the one who took his hand and squeezed it gently. He squeezed her hand in return. Kahit walang salitang namutawi sa kanilang mga labi, batid niyang may namuunang lihim na pagkakaunawaan sa pagitan nila. All throughout the party, hindi nga sila tinigilan ng mga panunodyo sa pangunguna ni na Beth at Hart. Subalit, sa halip nga na maimbyer na ay lalo pa siyang natuwa. Bonus na ang palaging pagtatanggol sa kanya ni Greg na hindi na umalis sa kanyang tabi. It was really a great party hanggang sa i-announce na ang nanalong darlings of the night. Greg Uzumaki Cortez, Tyrone announced lazily. Hindi kasi ito nakasali sa naturang contest dahil isa ito sa mga hosts. And Marlene Patron, habang pumapalakpak para kay Greg, ay pilit na lang siyang umingiti para naman hindi isipin ng mga tao na bitter siya. Well, that was true. Bukod doon, naiinggit din siya dahil ibang kasama ni Greg ngayon sa stage na pinuputungan ng corona. Isa pa nakadagdag sa selos niya ay ang lanta ng pagpa-flirt ni Marlene sa binata. Okay lang yan, bulong sa kanya ni Beth. At least, sa iyo pa rin siya pagbaba niya ng stage. At mas maganda naman ako sa bruhang Marlene na iyan. Correct ka dyan, sister. She was just happy that she still had friends at that party. Kung hindi, baka tuloy nang iginupo ng selos ang self-esteem niya. Nakita niya may iniabot si Greg na kapirasong papel kay Tyrone at bumulong dito. May message ang ating darling of the night para sa espesyal na babaeng kasama niya ngayong gabi. Napalunok siya. Message? Para sa kasama niyang babae ngayong gabi? Siya bang tinutukoy ni Greg? Subalit, nang tingnan niya ito upang kumpirmahin sana rito ang tungkol doon, kausap nito si Marlene. Gaya kanina, nagtatawanan pa rin ang mga ito habang nagbubulungan. Parang may kung ano espiritong pumasok sa katauhan niya. Nangati kasi ang mga kamay niya na batuhin ng granada mga ito. Mabuti na lang at wala siya makitang granada. To the most beautiful woman I've ever seen tonight. Umpisa ni Tyrone sa pagbabasa sa mensahe. You don't know how happy you made me by just being with me. Gaya pa rin ng dati, nagagawa mo pa rin akong pasayahin with your simple smile.
I miss you so much, and I'm glad you're back in my life again. Itinupi nito ang kapirasong papel at hinarap ang mga nanalong darlings of the night. So, Marlon, anong masasabi mo roon ha? Ang ganda no? Vernice, hindi pa tapos ang party ah. Nagpatuloy si Vernice sa paglalakad sa pathway ng university. Akala niya ay nakaalis na siya ng gym nang wala nakakapansin sa kanya. Pero ang huling taong nais niya makita pa ngayong gabi ang siya pang nakasunod sa kanya. Nakalimutan ko may trabaho pa pala ako bukas, Greg. Baka sasantahin ako ng boss ko kapag nalit na naman ako pumpasok. Harris wouldn't mind. Ipagpaalam na kita sa kanya. He even said, it's okay if you wouldn't come work tomorrow. Ganoon ba? Walang ganang sagot nito. Ngunit, hindi pa rin siya humihinto sa paglalakad. Papasok ako bukas sa trabaho at wala akong balak na malate. Vernice, bumalik ka na sa party, Greg. Ihahatid lang kita kung gusto mo na talagang umuwi. Okay, hintayin mo ko rito. Kukunin ko lang yung kotse. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Vernice, I said I'm just gonna fetch my car. Stay here. She did. Nang maramdaman niya na kalayo na, ay sakalang niya ito tinapunan ng tingin. For the second time, Greg, you just broke my heart. Dahil sa ikalawang pagkakataon din, minahal niya ito. Ngayon lang niya naintindihan ang lahat na nangyayari sa kanyang loob ng maraming taon. Kung bakit hindi niya magawang maakit sa ibang lalaki. Kung bakit sa tuwi na makakakita siya ng isang gwapong lalaki, lagi na lamang niya natatagpuan ng sarili na ikinokompara iyon dito. And all the time, Greg would stand out in everything. He had no flaws in her mind. He had never hurt her in her mind. He's in love with me in my mind. Sabi nga nila, reality bites, and its bite hurt like hell dahil hindi siya kayang mahalin ng isang pangarap lang. At ang totoong Greg Uzumaki Cortez na nag-e-exist ay ibang nasa puso. Ang problema niya ngayon, mas minahal niya ang lalaki na kakasama niya nitong mga nakaraang araw. And Greg, na totoo at ibang mahal. That night, she said goodbye to him. If it would be forever, she didn't know, but she would make sure it would be. Ayaw na niya masaktan sa habang panahon. Nakalimutan na niya noon na sinaktan siya nito dahil sa tagal na hindi nila pagkikita. Siguro naman ngayon, pwede uli niyang gawin iyon. Because no matter how much he had hurt her, she still couldn't get herself to hate him. The reason? Simple lang, she loved him. Ibinaba ni Vernice ang cellphone sa ibabaw sa kanyang table pagkatapos niya kausapin na kaibigan si Jeline. Tahimik na pinagmasdan niya ang kabuuan ng restaurant na iyon. Doon siya nakarating pagkatapos niyang iwan ang kaibigan sa ospital upang kumprontahin ang sinisinta nitong doktor. Earlier that day, muntik pa sila magkabanggaan ni Jeline nang puntahan niya ito sa bahay nito. Inaamin niyang siya ang may kasalanan doon. Sa kakaisip niya sa mga nangyari sa kanya sa high school reunion nila, ilang araw na nakalilipas, dito niya naibunto ng init na kanyang ulo. Pagkatapos ng maraming taon, inakala niya noon wala na siyang kakayahang magmahal pa. Hindi kasi niya magawang maakit man lang sa opposite sex. Kaya nga binansaga na siya ng mga kaibigan niya na babaeng reptilya. Pero sumulpot lang ulit si Greg sa buhay niya, nagbago ng lahat. Muling nakaramdam ang kanyang puso. Kumbaga, muli nabuhay ang kanyang hasang. And it was just now that she realized hindi totoong nawawala na siya ng kakayahang makaramdam ng kahit na ano towards the opposite sex. It was only because her heart wanted to recognize just one particular person. At ang lalaking iyon ang tanging nakapagpatibok ng kanyang puso. The only guy who could make her feel something like love and pain. Pinagmasdan niya ang pagkain sa kanyang mesa. Iyon ang unang pagkakataon na hindi niya gaano pinagtuunan ng pansin ang pinakamamahal na pagkain. She picked up her empty glass to call for a waiter when someone suddenly stood beside her, holding a bottle of wine. Champagne? She looked up and saw Greg staring down at her. Sumikdo na naman ang kanyang dibdib nang makita ang pamilyat ng ngiting iyon. No thanks, I don't drink wine. Okay. May sinanyasan nitong waiter at ibinigay dito ang bote ng alak bago umupo sa bakanteng silya sa harap niya. Mind if I join you? Hinayaan na lang niya ito because at some point, gusto rin naman niya mapagmasdan pa ito ng husto. Namiss nga siguro niya ito ng husto sa ilang araw na hindi nila pagkikita, which was entirely her fault. Ayaw na lang kitang maabala.
Mukha kasi nag-e-enjoy ka pa sa party kaya nauna na ako. I did tell you, I'll bring you home. What's the point? Tapos na yun. Which brings me to my second question. Bakit umiiwas ka sa akin itong mga nakaraang araw? Hindi ako umiiwas. Masyado lang talaga ako naging busy sa trabaho. So why the cold treatment? Ang dami mo namang tanong, Greg. Dinampot na niya ang kutsara at tinidor. Kakain na muna ako. Nagwewelgan na mga alaga ko sa tiyan. Hindi ito umimik. Inakala niyang hahayaan na siya nitong kumain na mag-isa. Subalit, nanatili ito sa kanyang harap at patuloy na pinagmamasdan siya. Hindi ito umimik. Inakala niyang hahayaan na siya nitong kumain na mag-isa. Subalit, nanatili ito sa kanyang harap at patuloy na pinagmamasdan siya. Tuloy ay tila nahihirapan siyang lunukin ang kanyang pagkain. What? Aniya, ng balingan nito. Pumuntong hininga ito. Vernice, I think we need to talk. Pwede ba tayo mag-usap pagkatapos mong kumain? Sure. Wag mo na sana akong tatakasan. Kailan kita tinakasan? Umiti lang ito. Kung ganoon, ay nahalata na nitong siya nga ang umiwas na makita sila sa kahit na saang lugar. Binitawan niya ang kutsara at tinidor. Okay, ano bang pag-uusapan natin? Why the cold treatment, Vernice? Pag at the reunion party, akala ko ay may kaunting pagkakaunawaan na tayo. Pero bigla ka na lang umiwas. Ano bang ginawa kong mali? Napalunok siya. Ano nga bang ginawa mali nito? Wala naman talaga. Ang totoo, siya lang naman ang may problema dahil nagselos siya. Bakit mo ko tinatanong ng ganyan? Because I want to get close to you. Why? What else do you think? Dinampot niya ang walang laman na baso at tumawag ng waiter. Agad naman niyong nilagyan ng tubig ang kanyang baso. Thank you, aniya rito bago muling binalingan si Greg. Wala na ang ngiti sa mga labi nito. Ano nga bang sinasabi mo? He sighed once again and shook his head. Nothing. Enjoy your dinner. She followed him with her gaze when he stood up and left her alone. Parang gusto niyang basagin sa kanyang hawak na baso na ngayon ay wala na namang laman. Ano ba itong ginagawa niya? It was obvious he was trying to tell her something important. She could feel it. Subalit, pinipilit lang niyang baliwalain iyon dahil sa takot. Pero ano nga bang dapat niyang ikatakot? Nasabihin ito may nararamdaman din itong espesyal para sa kanya? Well, what was wrong with it? Iyon din naman ang gusto niyang marinig mula rito, hindi ba? Sometimes, Vernice, it isn't really great to be ruled by your head. Nakapagdesisyon na siya. Tumayo na siya upang sundan ito, ngunit natigilan siya nang makita kung sino nasa table na tinungo nito. Si Marlene! Daig pa niyang sinaksak ng basag na baso sa puso. Nararamdaman niya ang pangingilid ng mga luha sa kanyang mga mata. Oh no, I'm not going to cry in front of these stupid people. Dinampot niya ang kanyang bag, saka nagmamadaling lumabas. Pero hindi pa siya nakakarating sa pintuan ng restaurant nang may tumawag sa kanya. Ma'am, sandali lang ho. Isang unipormadong waiter ang nalingunan niya. May hawak itong maliit na papel. Hindi pa ho kasi bayad ang bill nyo. Napansin niyang napalingon sa kanya ang lahat ng customers doon, including Marlene, who was now grinning. Gusto na niyang lumubog sa kanyang kinatatayuan. Don't worry, Jessie. She's with me. Lumapit na sa kanya si Greg. Ay naku boss, sorry ho. Pagkatapos ay humingi rin ng paumanhin sa kanyang waiter. Naglahong parang bula ang lahat ng kanyang tapang paglabas ng restaurant na iyon. I'm sorry about that. Sa halip na sumagot ay tumukot na lang siya ng pera sa kanyang bag at ibinigay niya iyon dito. I'm sorry too. Sa sobrang pagmamadali ko, nakalimutan ko pa magbayad. Pasensya na. Forget about it. Tanggi nito sa bayad niya. You have a car? I know my way home. I'll take you home. Wag na Greg, balikan mo na lang si Marlene. Baka hinahanap ka niya. Ayoko naman makaistorbo pa sa inyong dalawa. Humarang ito sa daraanan niya. I'll take you home. Hindi mo ba ako narinig? Kaya ko umuwi mag-isa, kaya iwan mo na ako rito. I don't need your help. Umiinit na ang ulo niya. Una ay dahil hindi niya matanggap na nagagalit siya sa kanyang sarili dahil kahit anong gawin niya ay hindi niya magawang magalit dito. Pangalawa, dahil hindi siya ang espesyal na babae para dito. Galit ka ba? Hindi Eksaheradong umiti pa siya. Ang saya-saya ko nga eh. Vernice, if this is about Marlene. Marlene? Hina-high blood na siya, marinig lang niya ang pangalan ng babaeng iyon. Ano naman ang kinalaman ni Marlene dito?
Hindi ko rin alam, pero sa nakikita ko sa'yo ngayon, sa palagay ko, ay nagsaselos ka sa kanya. Ha? At bakit naman ako magsaselos sa kanya? Bakit? Sino ba siya? So what if she won as darling of the night along with you? So what if you look good together on stage? And so what if you gave her those wonderful messages that night? May nagbigay din naman sa akin ng mga mensaheng gaya niyon. I'm not jealous. Why are you shouting? Because I hate you. There, she blurted that out just fine. Is this about my message at the reunion that Tyrone read? Wala akong pakialam kung ano man ang tungkol sa mensaheng iyon. Just get out of my way. Inakala ni Yang, hahayaan na siya nitong makaalis pagkatapos ng mga pagtutungayaw niya. Subalit, sa halip na lumayo ay humanukip-kip pa ito. His handsome face was now unreadable. No, don't make me hate you, Greg. Tila, agad naman natinag ang tapang nito. Ilang segundo ring mataman siyang pinagmasdan nito bago ito umalis sa daraanan niya. Tuhurin kaya niya ito. Ni hindi man lang siya pinigilan pa nito sa huling pagkakataon. I've waited for you for more than 11 years. Mapait na bulong niya paglapas niya rito. Napakatagal kong umasa at nangarap para lang mabigo ng ganito. What? Nothing. Dire-diretso siyang naglakad patungo sa taxi na agad huminto ng kawayan niya. Goodbye, Greg. Vernice, wait! Nasa loob na siya ng taxi nang makalapit ito sa kanya. He was saying something through the window but she couldn't hear it. Inutusan na niya ang driver na umalis na sila. Sumunod si Greg na tila pilit pa rin nakikiusap na huwag siyang umalis. Hanggang sa tuluyan ng maiwan ito ng kanilang sasakyan. She looked back. Nakita niya nakatayo ito habang pinagmamasdan ang papalayong sasakyan nila. Ang sabi niya noon, never again would she let her heart be fooled again. Ngayon lang niya na-realize she never really let her heart get fooled. It just so happened that she fell in love. Dapat siguro, ang sinabi niya noon, she would never fall in love again with the same man. Gayunpaman, mawawalan din naman ng silbi iyon. Dahil minahal pa rin niya ang nag-iisang lalaki nagpatibok ng kanyang puso sa ikalawang pagkakataon. If you tell me you're getting married, I'll kill you. Ngumiti lang si Jeline kay Vernice. Tanda na totoo nga ang kanyang hinala nang maabutan niya sa rooftop ang tahanan ni Cheska ang lahat ng kanilang mga kaibigan. What's wrong with getting married? My point is, dapat ay pinag-iisipan pa ninyong maigi ang magdesisyong magpakasal. Aba, hindi na biro ang mag-asawa ngayon dahil mas malaki ang gagastusin ninyo kapag nagpa-annul na kayo ng kasal. Bakit annulment na agad ang pinag-uusapan natin? Tanong ni Kayla. Ni hindi pa nga kami ikakasal ng mga boyfriends namin at hindi ko pa rin nararanasang mag-honeymoon, singit ni Myra. Gusto ko muna magpasarap, no? Kadiri ka talaga, Marinela. What's wrong with lusting after my gorgeous fiancé? At least ako, may opisyal na pinagnanasaan. Ikaw, hanggang kailan mo babalak itago sa amin si Greg? Nagulat siya sa sinabi nito. Lalo na sa naging reaksyon ng iba pang kaibigan nila. You knew that you're seeing each other behind our backs? Of course, sagot ni Cheska. Nagtanguan naman ang iba pa nilang pagsang-ayon. Since when? Since you started acting weird, ani ni Riza. Ay mali. Since you started acting normal pala. Pagkatapos yung mga aksidente pagkakataon na nakikita namin kayo magkasama sa kung saan-saan, I saw you two together at the pizza house. Nakita ko naman kayo sa Quiapo, wika ni Jenna. Ako kasi ay nag-cover ng raid na iyon ng mga taga-media board. What? So all this time pala na iniisip niyang maiisahan niya ang mga kaibigan tungkol sa kanila ni Greg, sarili lang niya ang kanyang niloloko. Besides Vernice, dugtong ni Cheska, Greg is friends with our fiancés. So what else do you expect? Lalo na si Harris ko. Alam mo naman, magpinsan ng dalawang iyon. Bakit hindi ninyo sinasabi sa akin? Ayaw mo naman magkwento, kaya hinayaan ka na namin, sagot ni Bella. It's your love life anyway. At alam namin na hindi ka naman namin mapipilit na magsalita kung talagang ayaw mo. You know how lazy your friends are when it comes to convincing people, dugtong pa ni Nori.
Kaya hinintay na lang namin na ikaw na mismo ang mag-open up tungkol kay Greg. Sa unang pagkakataon, pagkatapos ng isang araw na kamiserablihan dahil sa mga nangyari sa kanila ni Greg, nagawa na rin niya mangiti. You don't mind? Not at all, sagot ni Jeline. Choice mo na ilihim sa amin ang lahat, although it wasn't really a secret anymore, dahil matagal na naming alam. Thanks guys. So, what's the score between the two of you? Akala ko ba, hindi ninyo ako pipiliti magsalita? Kunot noong tanong niya kay Jenna. Nakakainip na rin kasi maghintay sa napakahabang love story ninyo ni Greg, reklamo ni Cheska. I have a deadline to beat, you know. Isinusulat kasi nito ang lahat ng love story ng kanilang barkada. So, matagal-tagal na rin naman ang naging pananahimik niya sa mga ito. In fact, may palagay niyang siya na lang ang tanging hindi nag-open up ng problemang pampuso sa kanilang magkakaibigan. Kaya siguro naging ganoon ka-disaster ang kinalabasan ng lahat sa kanya. I am in love with him, Anya. Still, napaungol na lang ang mga ito habang nagtutungawa. They had been telling her all along, even when Greg was still not around yet, that she was in love with him. Kahit na nga hindi niya nakikita ito, I kept on denying it, patuloy niya. Dahil kahit sa sarili ko, ay hindi ako naniniwalang posible iyon na pwede ka magmahal ng isang tao kahit wala siya sa paningin mo. Kilala niyo ako, masyado akong cynic sa maraming bagay. I based my every action on the reality of things at kahit malakas ang loob ko ideklara sa harap ninyo na magpo-propose ako ng kasal kay Greg sa oras na makita ko ulit siya dahil ni minsan ay hindi ko inisip na babalik ulit siya sa buhay ko na hindi lang siya nabubuhay sa isip ko. She blew out a breath. Ito siguro ang karma sa mga taong lagi nagmamagaling. The question is, wika ni Nori, alam ba ni Greg na minahal mo siya sa loob ng maraming taon? Umiling siya. Did you tell him? I wanted to, pero may iba na siyang mahal. Ha? Nakasimangot na si Riza sa kanya. Paano nangyari iyon? Simple, he fell in love with someone else and I'm broken-hearted. Sinabi ba niya sa iyo mismo na may mahal na siyang iba? Hindi lang iyan ang ginawa niya, Kayla. My friend, nag-confess pa siya sa harap ng buong high school batch namin. So he never did personally tell you he's in love with someone else? May pag-asa ka pa? Ayoko nang umasa. Ayoko nang masaktan. Tapos na akong umasa. Hahayaan ko na lang siya maging masaya sa piling ni Marlin. Who's Marlin? The woman he fell in love with. I don't like her name, deklara ni Jeline. Pang-kontrabida ang dating, Cheska. Gawin mo kontrabida sa mga nobela mong babaeng yun, ha? Oo nga pala, Vernice, singit ni Myra. Nabanggit mong hindi mo pa nasasabi ng harapan kay Greg na mahal mo siya, hindi ba? Bakit kaya hindi mo muna subukang isampal sa kanya ang shocking news na iyon bago ka tuluyang sumuko? Napabuntong hininga na lang siya. Hindi ba kayo naglilinis ng inyong mga tainga? Sinabi ko na sa inyo na wala nang dahilan para mag-confess pa ako ng undying love ko sa lalaking iyon. Okay, ganito na lang. Singit na rin ni Jenna. Mag-propose ka na lang ng kasal sa kanya. I already did that. Malungkot na sabi niya. Nagkatinginan lang ang mga kaibigan niya sa isa't isa. Pagkatapos ay muli nagsalita si Jenna. Hindi kami naniniwala. Eh di wag. Vernice, come on. What? May pustahan kami eh. Pag-uuntugan ko kaya kayo riyan. Nagbabanta na ako maging manang forever. Pustahan pa rin ninyong inyong inaatupag. Aba, hindi ba't nakipusta ka rin naman sa amin? You even bet you can propose a marriage to him. I told you, I already did that. Wala naman naka-witness. Hindi ako sinungaling. Like we said, wala kang witness. And as if on cue, tumunog ang speaker na nakakabit sa poste ng ilaw sa kanto ng street ni Cheska. Nakita na niya noon na bawat kanto ng buong village ay may speaker upang kapag may official announcement ang mga opisyal ng homeowners ay doon na lang sasabihin. Ipinababatid po sa lahat ng taga Monte Maria Ranch na magkakaroon ng importanteng announcement si Miss Vernice Aguda kay Mr. Greg Uzumaki Cortez sa court ng village. Inaasahan po ang pagdalo ng lahat upang tumayo mga witnesses. Salamat po. Nakatanga na lang siya sa direksyon ng speaker. Na tila nakikita niya ang nagsalitang iyon. Vernice, untag ni Nori sa kanyang tabi. Let's go na? Saan? Parang lumulutang pa rin ang isip niya ng mga sandaling iyon.
Paano nilang nalaman ang tungkol sa usapan namin ni Greg? Usapan? Nauulitin ko ang marriage proposal ko sa harap mismo ninyong lahat. Oh God, nakangising wika ni Bella. Kung ganon, halika na. I'm not. Yes, you will. Kailangan may manalo sa pustahan. Marami-rami na rin ang tao na nasa Comfort Court ng Monte Maria Ranch pagdating doon ni na Vernice. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya alam kung paano siya naibuyo ng kanyang mga kaibigan na magpunta roon. Nandito ka na pala, Vernice. Bati ni Harry sa kanya pagkatapos nitong halikan sa pisngi ang kasintahan nito. Pakihintay na lang si Greg, darating na rin iyon. What do you mean? Hindi niya alam ang tungkol dito? Of course not. Siya pa nga nagpa-announce niyon kanina. He then lovingly turned to his fiancée. You're going to be Mrs. Harris Gamboa next month. Love, nakangiting sagot naman ni Cheska. Nagsilapitan na rin doon ang mga kasintahan ng iba pa niyang mga kaibigan. Hanggang sa siya na lang ang natira nag-iisa sa gitna ng covered court. She looked around. People were talking to each other. At kapag napapalingon ang mga ito sa direksyon niya, ay ngumingisi ang mga ito na tila kilalang kilala na siya. Paano ko nakilala ng mga taong ito? And where the heck was Greg? Kapag nakita niya ito, talaga makakatikim ito sa kanya. Hi! Napalingon siya sa nagsalita at lahat ng gusto niyang sabihin ay agad na naglaho sa kanyang isipan. God, ganito na ba talagang epekto ng taong ito sa akin? I can't even get myself to be cynic. What the heck is going on, Greg? She hissed. Bakit kailangan mo pang i-announce sa buong mundo ang magiging proposal ko sa'yo? I just thought the world would want to hear it. What? Are you crazy? This isn't even real. Sinabi ko na sa'yo ito noon. Okay lang, kailangan din naman kasing marinig ng mga fiancés ng mga kaibigan mo ang proposal mong ito. What for? It seems like kakaroon ng agreement ang mga kaibigan mo na hanggat hindi ka nakapag-comment sa isang lalaki, wala magpapakasal sa kanila. Ito ang oportunidad na hinihintay ng mga fiancés nila. Nang gigigil na nilingon niya ang kanyang mga kaibigan. Subalit, wala siyang mapagalitan dahil abala mga ito sa pakikipaglambingan sa kani-kanilang kasintahan. I'll strangle them all. Vernice, what? After this drama, pwede ba mag-usap tayo na masinsinan? Ayoko. Vernice, will you stop saying my name? No, I like your name. I like the sound of it. Then, magpabinyag ka na lang at palitan mo na Vernice ang pangalan mo. Saan ba ako magpo-propose dito? Bumuntong hininga ito. Pwede ka na mag-propose. You wanted to get this over and done with. What? Now? Fine. She took a deep breath, looked into his eyes, and boom! She was lost again. Hindi niya maintindihan kung bakit sobrang kaba sa kanyang dibdib habang pinagmamasdan niya ang mga matang iyon. It was as if he was commanding her to pay attention. But paying attention to what? And why was he looking at her like that? She cleared her throat. Get this over and done with, Vernice. Greg, napansin niya ang biglang pagtahimik ng buong covered court. At habang tumatagal, nararamdaman niyang unti-unti na nalulusaw ang kanyang tapang. Napalitan iyon ng kakaibang damdamin sa kanyang puso. Sa isang iglap, natagpuan na lamang niya ang sarili nagsasalita. I hate you, you know. I really hate you. I hate the way you talk to me and the way you look at me. I hate it when you make me laugh. Even worse when you make me cry. Pumiyok na siya sa huling salitang iyon. But mostly, I hate the way I don't hate you. Not even close. Not even a little bit. Not even at all. Will you marry me? Yes. Malumanay, ngunit malinaw na sagot nito. Will you marry me? Napasinghap ang mga tao roon. Madali lang siyang sasang-ayon dito kung hindi lang niya alam ang totoong dahilan ng proposal nitong iyon. He only wanted to make sure that his cousin, along with their friends, would reach the altar soon enough. No, sagot niya. Muling napasinghap ang mga tao. Okay, wika ni Greg. Maybe I should elaborate first. Hindi na kailangan. I still want to. Nilingon nito ang kung sino man mula sa natahimik na mga tao. Ilang sandali pa, nasa tabi na nito si Tyrone. Pero bagong lahat, may papaliwanag lang sa Tyrone sandali. Hi, nakangising bati nito sa kanya. Kumusta? Tyrone, may pagbabanta na sa boses ni Greg. Alright man. Vernice, tungkol doon sa binasa kong mensahe noong gabi ng high school reunion natin,
that was really for you. Si Marlene lang ang binalingan ko dahil gusto lang kitang biruin. Hindi ko naman alam na magsaselos ka ng husto. Yun lang, sige, bati na tayo. Nang iwan na sila nito ay nakamasad pa rin sa kanya si Greg. Lately ko lang naisip na maaring ang dahilan ng biglang panlalamig mo sa akin ay dahil sa kalokohang ginagawa ni Tyrone. Kung hindi ko pa narinig ang mga ibinulong mo nang bago ka umalis noong huli tayo nagkita, hindi ko pa malalaman iyon. Hindi ako nagsaselos kay Marlene. Get niya. Alam ko naman na hindi mo aaminin iyon sa harap ko. Kung ganoon, ako naman na magsasalita. Back high school, I already knew you felt something for me. Doon, tila nagulantang ang kanyang mundo. Hoy Greg, huwag kang gumawa ng kwento riyan. Umiling ito. Nagsalita na sa akin sina Beth at Hart Vernice. Kinompronta nila ako minsan dahil nga masyado kang naapektuhan na biglang paglayo ko sa iyo noon samantalang wala ka namang ginagawang masama. Sinabi nila sa iyo iyon, I'm gonna kill them as well. Okay, but before you do that, pwede bang pakinggan mo muna ako? I have a very solid reason why I stayed away from you in high school. Una, dahil nagkaroon ng friction sa pagitan namin ng mga kapwa ko lalaki noon. Masyado na raw ako nagiging mayabang, palibhasa, karamihan sa mga babae sa school natin ay nasa akin ang atensyon. Lalo na nang makapasok akong varsity sa basketball, kaya pinilit ko na lang na hindi mamansin ng mga babae. I don't want to include you because I really do want to be with you. Masaya kasi ako kapag kasama ka. Lagi mo ko napapatawa. I wanted to court you, pero sa sitwasyon natin noon, bawal. You were a high school ranking CAT officer and I was just an ordinary cadet. I could see how much you enjoyed being an officer at kapag nakipaglapit ako sa iyo, sigurado madedemote ka sa posisyon ng fraternization within the organization. Iyon ang number 1 rule na isinasaksak sa atin ng CAT module. So, I chose to stay away from you. Pero ang mas naging matibay na dahilan ko para lumayo sa iyo ay ang mga reaksyon mo sa tuwing tinutudyo tayo ng mga kaklase natin. Lagi ka nagagalit. Lagi ka nakasimangot kapag naririnig mo na ang pangalan mo. And I didn't want to see you like that. I always want to see you smile and to hear your laughter. Pero mula na itinutudyo tayo ng mga kaklase natin sa isa't isa, nagiging madalang na ang mga ngiti mong iyon. So that was the reason behind that all. Napakababaw lang kung tutuusin. Subalit kakaibang tuwa ang hatid niyo sa kanyang puso. All those time na inakala niyang basta na lang ito lumayo ng walang dahilan, iniisip lang pala nito ang kapakanan niya. So, what's with that kiss? Sa wakas, inagawa na rin niya magsalita. I thought you wanted to stay away. Bago ito sumagot, ay sumilay isang mapang-akit na ngiti sa mga labi nito. His eyes were shining with childish mischief. You still remember? Anito, you were so beautiful that day at Don Bosco Cup. I just couldn't stay away. So, you kissed me and screwed up with someone else? No, my last girlfriend and I broke up before I kissed you that day. Okay, and why are you telling me this now? You're not listening, are you? No, tinitigan siya nito. Tila, inaarok ang kanyang iniisip. She didn't look away. Patutunayan niya rito hindi na siya kayang saktan pa nito. Kahit isa lamang iyong kasinungalingan. Mahal mo pa ba ako, Vernice? Ha? Mahal mo pa ba ako? Ang kapal naman ng mukha mong isipin na hindi mo pwedeng itanggi. Sinabi na sa akin ng mga kaibigan mo ang lahat-lahat tungkol sa iyo. They're lying. And you're not? What does that supposed to mean? Patunayan mong hindi mo na nga ako mahal. Fine. Nag-isip siya ng pwedeng gawin niya para lang maipamukha rito na mali ito. Subalit wala siyang maisip. Well, that was no wonder. Masyado na kasi siyang nasanay na minahal niya ito kaya ni minsan ay hindi na pumasok pa sa isipan niya kalimutan ito. Now, she didn't know what to do. Anong pwede kong gawin para patunayan sa iyong hindi na nga kita mahal? Kiss me. What? Nagririgo doon na ng husto ang kanyang puso. You want to prove me wrong, don't you? Pero, okay, forget it. Ha? Nalilito na talaga siya sa mga sinasabi nito. Ano ba talagang gustong palabasan nito? Patutunayan ko na lang uli sa iyo na noon pa man, mahal na talaga kita. And before she knew it, he had wrapped his arms around her and kissed her fully on the mouth. He kissed her so thoroughly, so deeply, so passionately that she couldn't think of anything but his warm lips and sweet kisses.
Wala na siya nagawa kung hindi isuko na rin ang kanyang sarili at hayaang lunurin siya ng mga halik nito. Sumuko na rin pati ang kanyang puso. It was such a sweet, sweet surrender. Well, he managed to ask after their mind-blowing kiss. Well, what? She was still clinging her arms around his neck. You believe me now? Did I prove you wrong? Sumili na naman ang mapang-akit ng ngiti sa mga labi nito. Kasabay na muling paghigpit ng mga pagyayakap nito sa kanya. No, but you just proved me right. Hindi ko nagets ang sinabi mo. Ako rin, but what the heck? He kissed her again. I love you, Bernice. Sigurado kang hindi mo ko minahal lang dahil lang sa matakaw ako. Mahal ko ang lahat-lahat sa iyo, kasama na ang buong digestive system mo. Will you marry me then? Saglit pang natigilan ito, ngunit hindi na mapuknat ang ngiti sa mga labi nito. Are you serious? She couldn't help laughing as she answered with breathless, Hell yeah! Nang muling halikan siya nito, ay hindi nakaligtas sa kanyang matalas sa pandinig ang usapan ng mga siraulong kaibigan niya at ng mga fiancés na mga ito. Oh, sino ang nanalo sa atin? May pustahan din kayo? Medyo. Magkano bang pustahan ninyo? Tigil 100. Kayo, 20-20 lang. Ano ba naman yan? Magsiuwian na nga kayo. Dito na po nagtatapos ang serye ng kwento. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa suporta mga ka-Felicidad. God bless. Ingat.